ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Angels of Death sa pagkikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang share na ibibigay ng kooperatiba sa atin. Dahil ayon sa napag-usapan namin na ibibigay daw nila sa barangay ang 10% na kinikita nila. Yun, Kap, para may hanapan tayo ng pundo kung may proyekto tayo. Tama. At maganda siguro, Kap, kung magdadagdag tayo ng waiting shed. Dahil tag-ulan na naman. Para may masisilungan ang mga pasaherong naghihintay ng masakyan. Tama yan, Kagawad Gusting. Tama yun. Sige, payag kaming lahat yan. Sa isipan mong yan. Oo nga eh. Anong masasabi ninyo sa mungkahin ni Kagawad Gusting? Yan na ba talaga ang paggagamitan natin na ibibigay ng faktorya ng puto? Yung 10%? Total kami dyan! Tutol ay sinakagawad aso kagawad paano? Buisit. Paano nagkalabas ang mga ito? Paano? Benita, Breng, bugbugin sila para tumahimik. So, magdahan-dahan kayo. May escort kaming pulis. Binabantayan kami. Dahil alam na namin ang plano ninyong masama sa amin. At baka nandyan na rin ang Angels of Death na mula kay Pastor Apolinario. Tama ang sinabi ni Kagawad at Sasyong. May kasama kaming pulis at nakabidyo kayo. Sige. Subukan nyo kaming saktan na. Subukan ninyo. Malilintikan kayo sa Angels of Death. Oo na, may dalawang pulis na salas, Patay. Nasira, oo. Ngayon, narinig ko yung sinasabi ninyong 10% na ibibigay sa barangay. Lang paggawaan ng puto. Tuwang-tuwa kayo dahil may paghahati-hatian na naman kayo, no? Hindi ba totoo yan? Hindi ito yan, Kagawad Asyong. Tarantado kang animal ka. Masasapak kita eh. Sige, subukan mong sapakin ako. Kundi ipapahuli kita sa pulis at paparusahan ka ng Angels of Death. Sige, subukan mo. Mapapatay kita ng animal kang asyong ka. Mapapatayin kita. Sarinto, papatayin daw nila kami. Pumasok kayo rito, Sarinto. Tulungan mo kami dahil bubugbugin na kami. Anong binubog mo sinasabi mo? Hindi naman Hoy! Tigilan nyo na silang bugbugin, kundi aarestuin namin kayo. Naluko na. Nako, naloko na. Naabswelto si Kagawad Adong at Kagawad Asyong. Ano ka mo Nakakainis talaga. Ano? Naabsurdo sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong? Oo, nakakalungkot na nakakainis nga eh. Pati si Aling Insyang naabswelto na rin dahil tinulungan sila ni dating Vice Mayor Timprosio at ni Pastor Apolinario. Ano na naman ba yan? Bakit kasi nakikilang pag dating Vice Mayor na yan? Kaya meron ng Vice Mayor. Bakit hindi pa siya makamubun sa pagkatalo niya? Pati si Pastor Apolinario nakikialam na rin. Oo nga eh, nakakainis talagang dating Vice Mayor na yun. Laging kinukonsinti ang mga masasamang ginagawa ni Kagawad Asyong. Sana sila na ang tinamaan ng COVID-19 o yung impacts. Mga masasamang damo sila eh. Kaya mahirap silang mamatay, di ba? Sana darating ang araw na maparusahan na sila ng Diyos o kaya ang Angels of Death. Sana. Pero malakas ang kapangyarihan ng demonyo eh. Dito sa atin. Oo nga.
Sila ang laging nagtatagong. Pero huwag kayong mag-alala. Kakampi natin ang Diyos. Kailanman hindi magwawagi ang mga demonyo. Pero silang laging nagwawagi, Veronica. Oo nga eh. Kaya kailangan na natin kumilos para labanan ang kapangyarihan ng mga demonyo. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Desidido na kami, Veronica. Dito na kami. Kung ang mga demonyo ay kayang pumatay ng mga mababait na tao, kaming mababait na tao, kaya rin namin pumatay ng masasamang tao. Ha? Ano? Naku, wag naman! Wag! Paano kasi? Nakakainis na sila. Ay, Lagi nilang sinasabi na protektado raw sila ng kapangyarihan ng Angels of Death. Nako, kalma lang kayo. Bahala na ang Diyos sa kanila. No, basta pasensya namin, Veronica. Kumusta din ang pasensya ko rin? Alam namin na sila ang balakid kung bakit hindi umasenso ang barangay natin. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ipaubaya na natin sa Diyos ang ginagawa nila. Ay! Hindi, Veronica. Kaya kung hindi kami magkamagtimbe, patayin namin silang lahat! Totoo yan! Milinda, ano na ang balita sa nakakain ng mga putong may inihalong kemikal? Ay naku, Pining. May isang basurero na nagsalita tungkol sa mga kontaminadong puto. Ha? Anong sinabi niya? Sabi niya, nakita raw niya ang mga puto na yon na itinapon sa tambakan ng basura. Tiningnan daw niya. Tapos, nakita niya ang mga puto, kaya inipon niya. At hindi raw niya isinama sa basura. Baka raw nagkamali lang yung nagtapon. Kaya ibabalik daw sana. Ikaso, may nagnakaw daw na 2 lalaki. Tapos nakuhanan ng CCTV at nakilala sila. Ha? Sino ang mga yon? Sila Bonjeng at Boy. Ayan o, malinaw ang pagkakakuha ng CCTV. Kaya pinaghahanap sila ngayon ng pulis para panagutin. Nako, puro alipores ni Kagawad Asyong ang gumagawa ng kalukuhan. Oo nga eh. Sana mahanap na sila kaagad para panagutin. Sana nga. Kaya lang, nakikialam kasi itong dating Vice Mayor. Tingnan mo, nakalabas na sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Malamang, gagawa na naman ng problema ng barangay ang mga yon dahil gaganti sila kay Kapitan. Oo nga eh. Bakit kaya hindi pa mamatay-matay ang 2 yun eh? Bakit kasi buhay pa sila hanggang ngayon? Dahil may kasabihan tayong ang masamang damo raw ay mahirap mamatay. Hindi ako naniniwala dyan, Pining. Sabi-sabi lang yan at walang katotohanan. Ang sabihin mo, may kinikilingan ang batas dito sa ating bayan. Abay, tingnan mo. Kitang-kita na nga sa CCTV na si Aling Insyang ang naglagay ng chemical sa mga puto na yon, pero naabsulto pa rin. Sabi ng abogado nila, wala daw sapat na ebidensya. Oo nga eh. Kaya maraming nagkomento sa social media. Sabi nila, unfair daw ang hustisya dito sa ating bayan. Kung ganun, may kapangyarihan pa rin si dating Vice Mayor Temprosio. Oo, Milinda. Dahil habang nakaupo siya, inaalagaan niya ang mga pulis, abogado, at iba pang matataas na opisyal. Kaya kahit wala na siya sa posisyon, may boses pa rin. Alay, bukas yan, hindi yan nakala, pumasok ka na. Magandang umaga sa iyo, Mayor. Alay, ikaw pala Vice Mayor Agaton. Maupo ka. Salamat. Ano ang atin, Vice Mayor? Mukhang may mahalaga kang sasabihin sa akin. Ano ba yan? Mayor, kumilos na naman si dating Vice Mayor. Ayun, malaking problema na naman ni Bayaw ang asyong na yun dahil ginawa nila ng paraan para makalabas sila sa kulungan at ibinasura ang kaso laban sa kanila. Nakaw, talagang sobra na ang ginagawa ng Temporoso na yun eh. Mayor,
pakitulungan naman sila bayaw para sa ikabubuti ng aming barangay. Teka, anong tulong ang gusto mo, Vice Mayor? Eh, kailangan nila ang mahusay na abogado para may pantapat sila sa abogado ni Timprosyo. Abogado lang ba? Ang problema nila. Ay sige, magbibigay ako ng napakagaling na abogado na nag-practice pa siya sa Amerika at kung saan-saan bansa na siya nanggaling na ipinagtanggol ng mga kliyente niya at puro panalo. Eh, wala pang kasong hinawakan na natalo. Ha? Ay, sige Mayor, para maalis na ang kanilang pangamba na sisirain na naman nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong ang mga magagandang plano nila bayaw sa barangay. Alay, huwag kang mag-alala, Vice Mayor. Dahil hindi ko nakakalimutan ang pangako ko kay Bayaw Mau na kung may solidarno siya sa barangay ninyo, sabihin lang niya sa akin at gagawin kong lahat para matulungan ko siya. Eh, mabuti naman kung ganun, Mayor. Dahil kung pababayaan mo sila, baka hindi na magtagal ang buhay ni Bayaw. Baka takihin na naman sa puso at matuluyan na. Ay, magpasalamat ka, boy. Dahil magaling yung abogado na ibinigay sa atin ni dating Vice Mayor. Bilib talaga ako sa abogado na yon. Ang galing. Nabiswelto tayo. Alam mo, sabi nila, kahit na anong kaso daw, kaya niyang ipanalo. Kaya malas nila Karyong. Wala silang nagawa. Ganun ba, Lola? Magaling siya talaga. Malas nila Karyo ngayon. Nakahanap sila ng katapat nila. Oo. Sila ngayon ang ididimanda nila Kagawad Asyong dahil pinagtangkaan daw silang patayin. Naku, parang nakikita ko na ang mangyayari, Lola Insyang. Parang nakikita ko silang nakalood sa harapan ni Kagawad Asyong na nagmamakaawa. Oo, ako rin. Parang nakikita ko na ang mangyayari sa hinarap. At kapag nangyari yun, ay nako, duduraan ko sa mukha ang Karyong na yun. Ako rin, Lola. Gaganti ako sa kanya dahil lagi niya akong pinapahiya. Gaganti ako, sisipain ko ang ari niya para mabasag ang itlog at maramdaman niya ang aking paghihiganti. Pare, ano ba yung sinabi mo sa akin na may plano ka na para pangtapat sa proyektong pangkabuhayan nila, Kapitan? Meron na, pare. Ganitong gagawin natin. Maraming palaboy na bata. Kailangan may mga kailangan maturuan natin sila sa wastong asal. Alam ko na ang ibig mong sabihin, pare. Ihikayatin natin silang umanib sa bagong tatag na simbahan ni Pastor Apolinario. Oo, pare. Maganda yon. Babago ang pangalan natin. Paano natin sila ihikayatin? Huwag mong sabihin makikianib na rin tayo, pare. Nako, hindi, pare. Tayo ang utak o yung tinatawag na author. Kaya sila Aling Insyang, Boy at Bunjeng ang aanib at isasama nila ang mga bata sa simbahan na tatag ni Pastor Apolinario. Tama.
Sige, simulan na natin ang paghihikayat sa mga batang palaboy para umanib sa tatag na simbahan ni Pastor Apolinario. Pining! Pining! Oh, Melinda, ano naman ang nangyari sa iyo? Tinanggal ka na ba nila Darwina bilang sales lady? Paano naman kasi? Labas ka ng labas eh. Ay naku, may bagong gimmick na naman sila Kagawad Asyong. Ha? Ano naman ang gimmick nila? Naku, naghikayat sila ng mga batang palaboy at ipinasok sila sa bagong simbahan na itinatag ni Pastor Apolinario. Ano? Naghikayat sila ng mga batang palaboy at ipinasok sila sa bagong simbahan? Oo, at sinuportahan na naman sila ni dating Vice Mayor Timprosio. At alam mo, Pining, ang daming nagkomento sa kanila na napakaganda raw ang naisipan nilang proyekto. Hindi raw tulad ni Kapitan na wala man lang daw aktibidades para sa relihiyon. Di raw sila nakakarinig ng salita ng Diyos. Naku, nagyayabang na naman sila. Oo, Pining. Baka hindi pa alam ni Kapitan ito. Sabihin mo na sa kanya para malaman niya. Oo, Melinda, mamaya, sasabihin ko kaagad sa kanya. Oh, okay mga bata. Ay, tandaan ninyo ang sinabi ni Pastor Apolinario, ha? Ay, natatandaan nyo ba ang sinabi niya? Nang hindi susunod sa sasabihin niya, ay uusigin ng Angels of Death. Opo, Sensya! May palasyo na pala si Pastor Apolinario doon sa langit! Opo, ganun ba? May palasyo po? Ay, wow! Ang gagaling ninyo. Matutuwa ang pastor dito dahil matatalino kayo. Magpakabait kayo, ha? Opo, Sensya! Magpapakabait na po kami dito! Mabait na po kami! Kagawad Gusti, tingnan mo, ang daming batang nakikinig kay Aling Insyang. Tuwang-tuwa sila dahil nakapag-aaral sila ng salita ng Diyos kahit nasa silong lang sila ng puno. Oo nga, Veronica. Parang, bumenta. Ang gimmick nilang yun, ha? Kaya lang, pati ang mga batang hindi palaboy, nahikayat nila. Hindi na sila pumapasok sa school nila. Oo nga dapat i-report sa kinauukulan ang ginagawa nila. Oo. Kailangan ma-actionan nito ni Kapitan para maprotektahan ang mga bata. Mahirap na. Baka iba ang mapag-aralan nila. Sabi ni Kapitan sa atin. Kap, ano ba yung sasabihin? Magandang araw sa inyong lahat, mga kabarangay. Sasabihin nyo, Kap. Karamihan siguro sa inyo nagtataka kung bakit ko kayo pinatawag dito. Kap, Oo nga, Kap. Bakit mo kayo pinatawag? Anong sasabihin mo? May bibigyan ba kayong ayuda? Anak ko, wala. Kaya lang, pinatawag ko kayo para paalalahanan. Kamu, Kap. Paalalahanan mo kami? Bakit? Ano bang dahilan? Alam ninyo, yung mga anak ninyo, hindi na pala pumupunta sa eskwelahan. Kung di, doon na lang sila nagpupunta at nakikinig kina Boy, Bunjeng at Insyang doon sa waiting shed. Ganun ba, Kap? Pero wala naman yata masama kung doon sila pumunta.
Marami naman silang matututunan doon at saka masayang mga bata, Kap. Nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Ay, oo, tama yan. Pero baka naman iba ang may turo sa kanila. Kaya... Bakit mo sila pipigilan na pupunta doon, Aber? Kapitan? si Kagawad Asyong nandito na. Kagawad Asyong, mali ang ginagawa ninyo. Baka kung ano na ang... Tama na, Daryong! ha. Sumusobra ka na. Bakit mo pipigilan ang kasiyahan ng mga bata, ha? Bakit? Oo nga naman, Kap! Kung masayang mga bata, yan na lang natin sila! Pabayaan mo! Huwag na silang pakialaman! Ay, tiyan mo, Kapitan! Pabayaan mo sila! Mapipigilan pa kaya ni Kapitan Karyong ang ginagawa nila Kagawad Asyong? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Angels of Death sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!